Napakaraming umaagaw ng ating peace. No? At minsan yung simpleng peace of mind ay parang ang hirap-hirap, no? Sa trabaho, sa bahay, sa pamilya. At ito ang nalalapit na Kapaskuhan. So paano ba tayo magkakaroon ng kapayapaan? No, madalas natin naririnig, no? Peace be with you. No, sabihin mo nga sa iyong katabi, peace be with you. No? Peace be with you. So, buti na lang, brothers and sisters, we can look at our Lord Jesus Christ, the source of our peace. Siya ang pinagmumulan ng ating kapayapaan because He is the Prince of Peace. Tayo lahat ay po at tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan, tuloy nga po na nagpapasalamat kami sa isa na namang pribileyo na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapagtipon at makarinig ng inyong mensahe para sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pakikinig. Makita namin ang aming kalagayan, makita namin, Panginoon, ang hamon ng mensahe nito sa aming mga buhay. At patuloy kami, Panginoon, na manghawakan sa inyong mga pangako at patuloy yung i-guide ang aming mga buhay, Panginoon, upang kami ay makasunod sa inyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. So brothers and sisters, open your Bible in Isaiah chapter 9 verse 6. At ito ay very familiar passage when we talk about peace. So babasahin ko siya sa English. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, bago tayo magpatuloy on this passage, no, I would like to give a background. No? Pamilyar ba tayo lahat kay Prophet Isaiah? Sino ba si Isaiah? Yun, si Isaiah. Sino ba si Prophet Isaiah? No? Si Prophet Isaiah po ay prophet that lives in Jerusalem. No? He always talk about judgment. No? In behalf, siyempre. No? Siya ay propeta. In behalf of God, no? Alam niyo yung mga prophet, they are the mouthpiece of God. No? Yung mga totoong propeta, ha? Kasi through the years, no, marami ding mga naging false prophet, no, even in the Old Testament. So si Isaiah ay very prominent at isa siya sa mga major prophet, no, in the Bible. Marami tayong mga passages na makikita about Isaiah telling the coming of the Messiah. No? At ito po yun. No, ang background nito, mga kapatid, I always told you na nasabi ko sa inyo noon na history repeats itself. No? Paulit-ulit lang. No? Na kapag ang bayan ng Israel ay magkakasala, magsisisi, no? Mayroong ipadadalang tagapagligtas, no? At muli silang pagpapalain, tapos pag sila ay nagkasalang muli, parurusahan, so cycle. No? And in the time of the judges, alam niyo yung mga judges? During the time of judges, no? Kasi nung alam niyo, nung wala pang mga hari, wala pang hari ang bayan ng Israel, sila ay pinamumunuan ng mga hukom, ng mga judges. No? So, ito yung leader, no? At paulit-ulit when they commit the sin of idolatry, yung pagsamba nila sa mga ibang Diyos, di parurusahan sila, sabi mo, paulit-ulit. No? At dito, no, during the time of Isaiah, ay sinasabi na ni Isaiah, no, ni Prophet Isaiah na there will be a future judgment. No? At itong chapter 8 and chapter 9, no, ay bagamat, no, alam niyo naman ang Biblia, no, laging meron tong pangako, no. Bagamat meron
ng judgment ng Diyos, but if you obey, if you follow me, if you turn away from your sins, magsisi at muling mahalin nila ang Diyos, na si Yahweh, mayroong pangako na nag-aantay. Laging ganun. Kaya nga natin sinabing history repeat itself. At sinabi ni Prophet Isaiah kay King Ahaz, ito yung background nito, na mayroong nag-aabang ng judgment. But a future kingdom will come. Mayroong bagong kingdom, bagong kaharian na magmumula sa lahi ni David, na magiging tagapagligtas. So, dito yung papasok yung ating verse, basahin mo sa Tagalog, sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So, even though sinasabi ni Isaiah na there will be judgment, magkakaroon tayo. Magkakaroon tayo ng sabihin natin na perfect king. Magkakaroon ng future kingdom na pamumunuan ng kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So, even we have this one verse, ito ay napaka-rich. So, in these verses, we can see that the coming Messiah will be the source of our peace. So, yan ang title natin. Jesus, the source of our peace. So, ano ang sabi? Ibibigay sa Kanya ang pamamahala. The government will be upon His shoulders. So, mga kapatid, think of this. Isipin nyo, imagine a government ruled by godly people. Ngayon, isipin nyo ang Pilipinas o lahat ng bansa na ang namumuno, lahat ng opisyales, lahat ng politiko ay maka-Diyos. Ano kaya mangyayari sa bansa? Ang ganda. Paano ba kung ang isang Diyos, like Jesus, will rule, tulad ng darating na kingdom? Ano ang magiging kalagayan ng gobyerno nun? Diba? So mga kapatid, napakaganda isipin, ito yung perfect, ito yung perfect governance. Walang korupsyon, lahat patas, walang maghihirap siguro. Kung ang pamamahala ay nasa Diyos mismo. At actually, ito talaga yung design ng Diyos. Noong panahon, noong araw na wala pang mga hari ang bayan ng Israel. Madalas nyo narinig yung term na theocracy. Theo, God. God is the ruler. So, brothers and sisters, ang sabi doon sa Matthew 28 verse 18, sabi, lumapit si Jesus at sinabi sa kanyang mga alagad. Before he leave, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibinigay na lahat sa kanya ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya ang sabi, the governance will be upon his shoulder. So, what peace we have if we have a ruler like God? Diba? Kung tayo ngayon siguro, kung ganyan ang governance natin, kayapa ang lahat. And it will be an assurance of peace sa bawat isa sa atin bilang mamamayan. So, another name na tinawag sa ating Panginoon is He will be a wonderful counselor. A wonderful counselor. Sabi, kahanga-hanga tagapayo. Sino dito kapag may mga nababagabag o
problema humihingi ng payo? Meron ba dito? Meron ba kayong hinihinga ng payo na kaibigan? O gusto nyo lang ng kakwentuhan? No. Minsan, ganyan ang problema sa atin eh. May problema tayo, gusto lang natin na tatanungin pa natin, may problema ako eh. May maipapayo ka pa. No, pero ang totoo, gusto mo lang mahingan mailabas yung iyong problema. Pero yung payo, madalas hindi naman sinusunod. Tama ba? No. Madalas yung mga payo, hindi naman natin talaga tinitik yung mga advice eh. Sarili pa rin natin. No, yung gusto pa rin natin ang pinahihiran natin. Basta gusto nyo lang ng kausap. No. Pero mga kapatid, ang sabi, He will be a wonderful counselor. Sabi natin kanina, siya yung tagapamahala. Di ba yung mga tagapamahala, yung mga presidente, no, yung mga prime minister, may mga gabinet yan. No, at may mga political advisor din yan. No. Pero mga kapatid, imagine a ruler, no? Sabi niya, siya yung a wonderful counselor. Hindi niya na kailangan ng payo ng iba. Kasi siya mismo, no, he is very wise. No? Hindi niya kailangan ang advice ng iba. No? Wala siguro tayong kilalang politiko na ganito. No? Wala tayong kilalang ruler na hindi kailangan ng payo. But the coming ruler, no, hindi niya kailangan ng advice. Because he himself, he is a wonderful counselor. So mga kapatid, kung ganito yung mamamahala, kung ganito yung ating inaasahan mga kapatid, what peace, di ba? Ang laking kapanatagan ang maibibigay dito sa atin. In Isaiah 11 verse 2, sabi, mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. No? Sabi, mananahan sa kanya ang Espiritu ng karunungan at pangunawa. So brothers and sisters, what comfort? Ito yung sinasabi, what comfort na magkaroon tayo ng assurance that we have someone to counsel. Kaya nga, napakainam. Madalas natin sinasabi, habang tayo ay tumatanda, ay kumukunti din ang ating mga kaibigan. Naniniwala ba kayo? O wala talaga kayong kaibigan? Ha? Asawa nyo lang. Mahirap pag-asawa lang. Huwag ganun. Huwag asawa lang ang kaibigan. Mahirap yun. Magkasama na kayo ng mahabang buhay. No? Iba pa rin yung meron tayong mga peer friends. No? Meron tayong mga kaibigang maaasahan. No? Na nahihingan ng counsel. No? At sabi natin, no, tulad nung dinidescribe as a wonderful counselor, pinananahanan siya ng banal na Espiritu. So kailangan mga kapatid, as an application for us Christians, we must live together with godly people. Baka mamaya, ang advisor mo gangster. O, di ba? O, hindi mananampalataya. Siyempre, iba yung kanyang paningin. Iba yung kanyang pananaw. At napakahalaga na meron tayong mga support. No? Meron tayong mga advisor na godly people. No? That will give us godly advice. Tama? And number 3, sabi, makapangyarihan, Diyos, no? Mighty God. Di ba napakasarap isipin, no? Na nagbibigay sa atin ng kapayapaan kapag ang may kakilala kayo, no? May impluensya. No? Di ba panatag ka? Minsan naaabuso natin kapag meron tayong pakilala na sabihin natin na nasa kapangyarihan. No? Tapos, nakagawa tayo ng konting, sabihin natin ng konting violation, kahit sa violation sa traffic. No? Tapos sasabihin nyo,
Ako, kilala ko si ganito Kilala ko si ganyan. What more pa kung ang kakilala mo ay, halimbawa, presidente, ang pinakamataas sa posisyon. Diba? But imagine this, brothers and sisters, a mighty God. Ito, yung sandigan natin, dito tayo nakasandal. Napakamakapangyarihan ng ating Diyos. At in this season of Christmas, ano yung lagi natin narinig? Emmanuel, God with us. Kung meron tayong Diyos na makapangyarihan na lagi natin kasama, what peace will bring? What peace can it bring to our lives, brothers and sisters? Diba, napakalaking kapayapaan ang mabibigay nito sa ating mga tao. So, another name, tinawag siyang walang hanggang Ama, everlasting Father. Brothers and sisters, if we have a mighty God, kanina sabi natin, makapangyarihang Diyos. Yung ang sinasabi natin kanina, na kaibigan mo lang yung makapangyarihan, kaibigan ng family friend nyo, what more kung tatay mo siya? Diba? Anak pala ng congressman, anak pala ng senador, anak pala ng presidente. Tayo ako, anak ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi ko. Mukha bang anak ng Diyos yan? O anak ng nanay mo? So brothers and sisters, what comfort, what peace, kung magkakaroon tayo ng a mighty God who is our everlasting Father. At hindi lamang Father, mga kapatid, everlasting. Yung ating mga earthly fathers, yung ating mga biological father, mga kapatid, nawawala sila. Nawawala sila sa atin. Pero mga kapatid, ang Diyos ay magpakailanman. Hindi siya magbabago, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. And having a father-like figure. Minsan kasi nakukonfuse tayo when we talk about Jesus. Pastor, Father, tapos si Jesus is Son. How can Jesus be a father to us? Diba? Paano magiging ama si Jesus sa atin? Di ba may Diyos Ama na? Naisip mo ba yun? So, brothers and sisters, dito papasok yung pinag-aaralan natin sa mga Bible study natin. That one of the office of Jesus is being a priest. Priest, as a priest, he is a mediator. Siya yung tagapamagitan natin. And the reason kung bakit siya nagkatawang tao, mga kapatid, para makita niya, bagamat alam niya, ay para ipaunawa sa atin na wala kang naranasan na hindi mo naranasan nung ako ay nagkatawang tao. At dahil ako ay nagkatawang tao, dahil ako ay naging tao, alam ko lahat ng problema mo. And who can be a better mediator kung sino yung nakaranas ng lahat? Kaya nga, sasabihin yung mga plataforma ng mga politikong mayayaman, para sa mahirap daw, para sa mahirap, kahit kailan hindi naghirap. Di ba? Paano nila mararanasan yung sasabihin nila, alam nila yung problema, hindi naman nila naranasan yung mga problema ng mahirap. But our Lord Jesus Christ became flesh. Naranasan niyang magutom, naranasan niyang maghirap. He also enjoyed the things in life, tulad natin. But being the Father, being a mediator to the Father, alam niya lahat ang ating pangangailangan. So mga kapatid, in summation, yung pag pinagdugtong natin lahat, yung mga dinescribe natin, a good governance, wonderful counselor,
Mighty God, Everlasting Father, ito lahat ang magkukonklud. Ito lahat yung culminating name na ibibigay sa Kanya is the Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Madalas kong narinig, hanggang ngayon, narinig ko pa rin, security daw is a form of peace. Naniniwala ba kayo? Security is a form of peace. And having money, ito. Ako, hindi ko bilang pastor, bilang teacher, hindi ako, sabihin mo, ba't ba natin pinag-usapan yung pera? Ibukod natin yung pera, hindi ko. Ito po ay bahagi ng ating buhay. At sabi nila, having money is a kind of security. Diba? Totoo naman. Diba? Napakahirap tumanda. Isipin nyo to. No? Napakahirap tumanda nang wala kang pera. Napakahirap tumanda nang lahat kayo sa pamilya ay nangangailangan. Paano ka tutulungan? Halimbawa, mahirap kayo, mahirap ang anak, mahirap ang magulang, tumanda ang magulang. Gustuin man tumulong ng anak, mahirap na rin ang anak eh. Di kawawa. Kawawa ang magulang, kawawa na, kawawa silang lahat. Kaya sinasabi, money is security. Totoo. And we must prepare somehow for our future. No? Hindi masama po yun, mga kapatid. Maisipin din natin yung ating future. Pero, bakit maraming tao na sa kabila ng kanilang kayamanan ay wala silang kapayapaan? No? Minsan nga, yung pangmayayaman, anong sasakyan, Brother Jimmy? Di ba bulletproof? Diba? Yung mga sobrang yaman, bulletproof. Hindi makapag-stay sa isang lugar, baka makidnap. Diba? Baka sila mapahamak o ano. Diba? Nasa ng pisto. No? Pero mga kapatid, hindi po natin sinasabi na masamang yumaman o kalakip ng pagyaman ay yung kawalan ng peace. Depende po ito, mga kapatid. On how we treat, no? Kung paano natin gagamitin yung mga pagpapala o yung mga resources na nasa atin. But the point is, brothers and sisters, without knowing God, no? Ano man yung ma-achieve natin, ano man yung kayamanan na makamit natin, mga kapatid, hindi po natin makakamit ang tunay na kapayapaan apart from God. And apart knowing Jesus Christ as our Lord and Savior. So mga kapatid, ang sabi ko ay we cannot achieve this on our own. No? Lagi ko pong sinasabi ko, salvation, peace, no? We cannot achieve it on our own. Kasi ang sabi, Prince of Peace no? Prinsipe ng kapayapaan si Jesus. Without knowing Jesus Christ, we do not know peace. So, ang sabi ng ating Panginoon, ano yung iniwan niya? Ano yung sinabi niya sa mga alagad bago siya umalis? Bago siya umakyat ng langit? Sabi niya, peace, greetings, peace and mercy. Yun yung binibigay niya sa kanyang mga disipulo. Ang sabi ni Apostle Paul in Romans 5:11, sapagkat napawalang sana na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, meron na tayong kapayapaan, ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo ba na mayroong tatlong klase ng peace? Peace within self, peace with others, and peace with God. Mga kapatid, the only way we can achieve peace with God is through Jesus Christ. Siya lamang po ang naging tagapamagitan. And He's the only one who justified us through faith in the works of our Lord Jesus Christ, brothers and sisters. Kaya, anong klaseng
tagapagligtas po ang meron tayo. No? So, kung babalikan po natin yung verse, no, sabi dito sa Tagalog, sapagkat isinilang ang isang buwan na lalaki para sa atin. No? A son is born, a son is given to us. He is given to us. Binigay. Kaya nga, He is not only the source of our peace, He is the gift. No? Ito ay regalo. Tulad po ng kaligtasan, ito po ay regalo. Given to us without our merit. Wala po tayong ginawa dito, wala tayong there is no merit para sa atin. Pero mga kapatid, God is offering peace. No? Not only salvation, no? Kasi package yan mga kapatid. If you are saved, you have the peace of God. Amen? Hindi ka pwedeng sasabihin mong ligtas ka tapos hindi ka peaceful. No, mga kapatid, no, that's impossible. If we are saved, package po yan. Because we have Jesus Christ, He is the Prince of Peace, we also have peace. The inner peace, peace with others, and the most important peace is peace with God. Mga kapatid, sana po sa darating na Kapaskuhan, malapit na, ilang araw na lang, the coming of the Prince of Peace. Maalala sana natin na sa kabila ng maraming kaabalahan, sa kabila ng mga gumugulo sa ating isipan, Pastor, sana huwag madinilter din man. No? Sana mabaitan si Senyora, mabaitan si Kapo, magbigay pa ng regalo. Sana mayroong destino man lang. No? Sana may patsena ang mga kumpanya. No? May regalo sana. No? Yun nga. No? Minsan, yung pang malalaking kumpanya yung wala eh. Buti pa yung mga maliliit, buti pa yung mga amo na kahit pa paano may panitone. Pero sabi nila, yung panitone daw, nagtaas na din eh. No? Kaya nangangalim pa rin, pati yung panitone. Pero mga kapatid, in spite of all, no? Sa lahat ng kaabalahan, sa lahat ng mga bumabagapag sa ating isipan, may we realize, atong Kapaskuhan, it's time to enjoy. Hindi lamang po sa material na yan, higit po sa lahat. In every year that we celebrate Christmas, na tayo ay mananampalataya. It's a great blessing. Dahil imagine the greatest gift na pwede natin matanggap bilang tao ay natanggap natin. Dahil tayo ay mga mananampalataya. And when we are faced doon sa mga pagsubok, yun sa mga kaguluhan, nawawalan tayo ng kapayapaan, isipin natin lagi, mga kapatid, that the gift is already in us. Binigay na ng Diyos ang kanyang anak para sa atin, para sa ating kaliligtas. At tandaan natin, dumadaan naman, naguguluhan man tayo, nababagabag, minsan natatakot, nag-aalala. No? Pakaisipin natin lagi na ang ating Panginoon Jesus, sa Kanya tayo kukuha ng lakas o siya ang ating kapayapaan. Jesus is the source of our peace. This is the message for us in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.